Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 39 to 56. Nang mga araw ring iyo'y nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikat ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi, "Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan. Pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba ako na dapat naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon?" Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang sinabi sa kanya ng Panginoon. At sinabi ni Maria, "Tinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Dahil isinaalang-alang niya ang abang utusan niya. At mula ngayon, ituturing akong mapalad ng lahat ng salinlahit. Dakila nga ang ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Patuloy ang kanyang awa sa mga salit-saling lahi para sa mga may pitagan sa kanya. Pinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinagtabuyan ang mga taong may mapagmataas na balak. Pinatahimik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan. Itinampok naman ang mga baliwala. Pinusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at itinaboy namang walang-wala ang mayayaman. Ilingap niya ang Israel na kanyang lingkod. Inaalala ang kanyang awa ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman. Mga 3 buwang nanatili si Maria kasama ni Elizabeth at saka nagbalik sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin ang Ebanghelyong ito, ang mapapansin natin ay ang dalaw ng mayroong pagmamahal. Kung papaanong sinimulan natin ang buwan ng Mayo sa pamiminto kay Jose, ang huling araw ng Mayo naman ay nakatalaga kay Maria sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng kanyang pagdalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth.
Isa sa tradisyon at kaugalian nating mga Pilipino ay ang pagdalaw o pagbisita. Marami tayong dahilan ng pagdalaw. Dumadalaw tayo sa may sakit. Dumadalaw tayo sa nasa malayong miyembro ng pamilya, sa kaibigan, kamag-anak na gusto nating makita. Ang bawat pagdalaw, kung talagang titingnan natin, ay pagmamahal. Ito ay nagdudulot ng panibagong lakas, sigla at galak sa dumadalaw at dinadalaw. Ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth ay nagdulot ng kagalakan sa pagpapala. Hindi lang sa kanilang dalawa, kundi pati sa mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Sumikat sa tuwa ang sanggol na sinapupunan ni Elizabeth, at napaawit naman si Maria sa galak at dinadakila ang Panginoon sa kanyang pag-aalala sa magandang loob na ipinakita sa kanya. Pinagpala at pagmamahal ng Diyos sa kanya. Siya ang dalagang Sion, ang dalagang Jerusalem na ipinagbubunyi natin. Kung titingnan natin ang mga pakiramdam ng dinadalaw, masasabi natin na ang pagdalaw ay nagbibigay ng kaligtasan. Nagbibigay ito ng kaginhawahan sa dibdib, dahil naisa sa buhay o nabubuhayan siya ng loob, dahil meron siyang tao na mapapagkwentuhan ng kanyang buhay, ng kanyang diraranas at kanyang sinasabi. Kaya sa pagdalaw na mayroong pagmamahal, mararamdaman natin na ito ay nagdudulot ng kaginhawahan, ng kaligtasan, at ng pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa patuloy na pagbabahagi mo sa amin ng karanasan ni Maria at ni Elizabeth, na siyang nagbibigay sa amin ng pagkakataon na ang dalaw ay mahalaga sa aming kultura, sa aming mga tao, upang ang aming kapwa ay magkaroon ng kaligayahan at magkaroon din ng kaligtasan, magkaroon ng pag-asa at lakas. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.